magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mark John Danyo. Meron lamang po isang katanungan o palagi narinig tungkol sa ibang tao kung totoo nga bang mayroong Diyos or God is really existing in this world. So, para sa akin, spiritually and mentally, oo. But physically, nowadays, hindi. Paano ko nasabi? Hindi naman po physically, hindi naman po kasi natin nakikita ang Diyos. Nararamdaman po natin. Nakakausap natin through prayers. Nagpaparamdam siya tuwing, hindi naman sa palaging tuwing kailangan lang natin, but araw-araw nandyan siya para gabayan at tulungan tayo. Although nakakalimutan natin siya, pero siya nandyan, hindi nakakalimot sa atin. So, tulad na lamang po pag may mga nangyayari sa ating problema or mga akala natin hindi na natin kaya. Pero once na pag sinuko natin sa Panginoon, siya ang gagawa ng paraan para malagpasan at kusa na lang natin mararamdaman na gagaan ang ating napagdaanan sa buhay. Huwag na lamang po natin kalimutan na andyan siya handang tumulong sa atin upang ibangon at malagpasan natin lahat ng mga challenges. Then, may isang patunay lamang po ako na although sabi kong pinakamabigat na nangyari sa akin, but nung sinuko ko po kay Lord or inasa ko na lang po sa Kanya lahat ng ano man yung mabigat na nararamdaman ko, hindi ko namamalayan na one day parang wala, hanggaan na andyan siya para tulungan ako. Then nung pagising ko po, nagtaka na lang ako na bakit umiiyak sila lola, sila tita, na hindi ko alam. Yun pala, nung pagtanong ko ba't nagsiiyakan sila, nalaman ko na yun pala yung time na nawala na yung kapatid ko. So, as a kuya, as a nakasanayan mong ikaw yung magbantay sa kapatid mo, simula pagkabata niyo, wala, parang gumuho yung mundo ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natulala na lang na parang ayoko nang gumalaw. But one thing sigurado ako is kailangan ko na lang ipagpasa Diyos ang lahat. Kasi naniniwala ako na hindi na lahat naman ng bagay nangyayari for a reason. Then one day, na-realize ko na ganoon pala yung feeling na kapag binigay mo kay Lord, siya ang gagawa ng paraan para malagpasan mo lahat ng challenges na yun. Huwag ka lang susuko dahil lahat naman ng problema may solusyon. Huwag kang gagawa ng basta-basta kung anong desisyon dahil baka pagsisihan mo habang buhay. Alalahanin mo lang na sa tulad nga ng sinabi sa Pahayag chapter 22 verse 13, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. So from the beginning pa lang pala nandun na si Lord kasama tayo. Ba't pa tayo kakabahan kung siya naman talaga yung gumawa at naglikha sa atin? So huwag kang matakot na harapin lahat ng challenges dahil nandyan si Lord handang tumulong. So, naniniwala ako na meron talagang Diyos na gumagabay sa atin. Yo mga pre, nung bata ko, sobrang curious ko kung ano yung divine na tinatawag o ano yung Diyos. Kung talagang nag-i-exist ba talaga siya. Dumating din ako sa point na naliligaw na ako ng landas. Kumbaga puro kasamaan na lang nagagawa ko. To the point na isinasabuhay ko na lang kung ano yung nangyari sa present time. At kumbaga nakukornihan na rin ako. Makinig sa misa ng pare pag napapadaan ako sa simbahan kasi nga hindi na ako naniniwala na may Diyos pa. Dumating yung pinakamahirap na ganap sa buhay ko. Yung munti ka nang masawi yung nanay ko. Di ko na alam gagawin ko nun. Pero may nagsabi sa akin na maniwala ka lang sa taas at manalangin, matatapos din lahat ng pagsubok na yan. So pumunta ako ng simbahan at nanalangin na sana maging okay na yung nanay ko. At pagka uwi ko ng bahay, sobrang gaan ng loob ko. Lalo nung
nakita ko yung gumagaling na yung nanay ko, doon ako natauhan na totoo talaga yung divine at totoo na may Diyos tayo. Kaya mga pre, lalo na yung mga hindi naniniwala sa Diyos o yung tingin nila na parang walang kwenta yung spiritual na bagay, at pati na rin yung mga parang sobrang lungkot at kulang sa pag-ibig sa buhay. Alam ko, ang hirap magtiwala sa isang Diyos na hindi mo naman nakikita, lalo na kapag puro problema na ang nasa paligid mo. Pero sana subukan mong tumingin ng mas malalim. May mga bagay sa mundo na hindi basta-basta may papaliwanag ng mata lang. Hindi mo kailangang magsimba araw-araw para maramdaman na may Diyos. Yung simpleng saya kapag may tumulong sa iyo kahit hindi mo inaasahan. Yung lakas na nahanap mo para mapatawad kahit sobrang sakit, o yung tapang na bumabangon kahit pagod na pagod ka na. Hindi yan basta nagkataon lang. Para bang may Diyos na dahan-dahang gumagabay sa iyo, na nagpapakita na may plano para sa iyo. Kaya sa mga nalulungkot at parang wala nang halaga ang buhay, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa iyo, at ang halaga mo nasa puso mo, sa kakayahan mong magmahal at tumulong kahit sa maliit na paraan. Kaya piliin mong maging mabuti, hanapin ang katotohanan at respetuhin ng iba. Yung mga ganong tao, sila yung nagpapakita na may Diyos na gumagalaw sa buhay natin. Kahit hindi mo pa siya lubos na pinaniniwalaan, subukan mong buksan ang puso mo. Baka makita mo sa bawat kabutihan, siya yung nandyan. Kaya sana, hanapin natin ang liwanag na dala niya, kahit gaano pa kadilim ang paligid, dahil may Diyos tayo na palaging gumagabay sa ating buhay. My name is Christine Joy Alvalle from Palawan State University, Roas Campus. Today, I will be sharing to you about my personal experience of how God works in our life. So, nagsimula ito nung nag-enroll ako dito sa Palawan State University, Roas Campus. Di ko talaga ini-expect na makakapasa ako kasi mababa yung mga grades ko. Tapos, parang di rin ako satisfied sa score na nakuha ko during entrance examination. Tapos, sabi ko, Lord, makapasa lang ako dito, Lord. Talaga, Lord. Pray lang ako ng pray kasi nung grade 11 ako, diba, modular kami. Tapos, hindi ko lagi pinapasa yung module ko. So, nabagsak ako, nagkaroon ako ng mga line of 7. So, sa dinami-dami na nag-apply dito sa Palawan State University, Roas Campus ng Basic Criminology, isa ako sa napili na maging qualified at mag-proceed na sa interview. During interview, akala ko talaga nun hindi na ako makakabalik dito sa Rojas kasi baka sa ibang school na ako mag-aaral. Bumili ako ng ng remembrance ko para naman may remembrance ako ng experience ko dito sa Rojas. So, after nun, naghintay ako ng mga ilang days. Lumabas na yung result. Di ko talaga in-expect na makakasama ako dun. Kasi nga, ganun, na bagsak-bagsak yung mga grades ko nung time na yun. Tapos, grabe talaga. Nag-pray lang ako ng nag-pray. Kada praise and worship, kada attend ko ng simbahan, yun yung lagi kong pinagpipray na sana makapasa man lang ako dito sa Rojas Campus kasi isang school lang yung in-applyan ko. Pero ngayon, tingnan nyo naman, 3rd year na ako, nalampasan ko lahat ng yun, nakapasa ako, naniniwala dahil sa faith ko kay Lord na makakapasa ako dito. So, para naman sa mga hindi naniniwala sa Kanya, siguro, pag ma-experience nyo kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin, kung paano siya kumilos sa mga bagay na akala natin imposible, siguro doon nyo makikita na totoo talaga may Diyos. Kasi, kung iisipin mo, hindi naman talaga lahat kaya natin, di ba? Kailangan natin ng guidance lagi ni Lord. Kung tayo lang, mag-isa lang tayo, siguro para sa akin, hindi natin kakayanin. Kaya, basta maniwala ka lang kay Lord. Alam ko, makakaya natin lahat.
At kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok na nakaharap natin ngayon, everything happens for a reason naman. Yun lang. Maraming salamat po sa pakikinig. First of all, I would like to say something to all of you. I'm Margeles Shu from everyone, and I want to be, rich, one day. Then, in my experience, our worship and our experience to our religious is to clean myself and my spiritually, because my religious is a Catholic. Then lahat ng mga tinuturo dun is all about God, beliefs, then spiritual clearing. Yung parang kunwari, example, yung mga kung nagkakasala ka tapos kailangan mo ng kapatawaran, magsimba ka, tapos mayroon din dun si Father na sasabihin kung ano yung gagawin mo, magsisimba kung anong dapat mong gawin, lahat. Tsaka lahat tayo may kanya-kanyang beliefs, kaya hindi ko na isasama dito yung ibang religious kasi konti lang naman alam ko sa ibang religious na tulad ng mga Sabrista or any kinds of religious, but napili ko yung Catholic because this is my religious time, and then yun lang din yung experience ko. Tapos naging mabuting tao ko, tapos hindi naman totally mabuting tao, yung sakto lang na naniniwala ako sa mga bagay na ganito ganun. Yung mga kapag nagkasala, kailangan magpatawad. Kung sino man nagkasala sa atin, patawarin natin. Tsaka kung man nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad. Yun lang. Salamat. Bye. A Journey of Faith, my personal religious experience. Hello, and thank you for joining me. Today, I want to share a deeply personal journey, my experience of faith through prayer, worship, and pilgrimage. This moment have shaped my belief, strengthened my soul, and brought clarity to my life. It began with a prayer, a daily practice that soon became a sanctuary of peace. In times of doubt, I turned inward, connecting with the divine. There was one night alone in a room. When I felt overwhelmed, I knelt in silence, and suddenly, it was as if warmth filled the space. An unexplainable presence that comforted me and reassured me. Worship brought me into a community, singing hymns, listening to sermons, and joining others and shared faith gave me a sense of belonging. One moment stand out. During a candlelight service, as we sang together, I felt united with everyone around me, not just in sound, but in spirit. Then came the pilgrimage. I traveled from home to the church. The journey was both physical and spiritual. Standing on holy ground, I felt small, yet deeply connected to something eternal. Each step I took was filled with intention, each prayer more profound than the last. These experiences changed me. They brought me humility, purpose, and resilience. Faith is no longer just a belief. It's a live experience. And every time I pray or gather in worship, I carry those sacred moments within me.
I hope my journey inspires you to explore your own path and faith. Whether through prayer, worship, or pilgrimage, the connection we seek often begins with a single step inward. Thank you for listening. Magandang araw po. Ako po si Angelica Ipango, BS Cream 3A. Ang may share ko lang po na experience ko through prayer is since bata po ako, pinalaki po ako ng parents ko na naniniwala kay God. Kaya sa tuwing may mga problema or pagsubok po ako na kinakaharap, prayer po talaga ang aking pinanghahawakan. Kagaya na lang po ngayong college, marami po kaming problema at pagsubok na kinakaharap. Isa na po sa mga pagsubok na nalampasan ko through prayer is noong second year ako, meron po kaming activity na water survival, which is iniisip ko po na hindi ko kayang gawin dahil hindi po ako marunong lumangoy. Pero through prayer po, nagawa ko po at na-survive ko po ang activity namin na yon nang hindi napapahamak. Kaya naniniwala po ako na through prayer, wala pong imposible basta maniwala ka lang. One of the most meaningful religious experiences I've had happen during a spiritual retreat organized by our church. We were encouraged to spend time in silence and personal prayer, something I hadn't really done deeply before. I remember sitting alone in the chapel, surrounded by quiet and feeling the weight of all my worries and doubts. I began to pray, not using memorized words but simply speaking from the heart. As I poured out everything I was feeling, I began to feel a deep sense of peace I couldn't explain. It was as though God was gently reminding me that I wasn't alone, that He was with me, even in the mess of my life. During worship that evening, as the community sang and lifted their hands in praise, I felt connected not only to God, but to something greater than myself, a sense of belonging and purpose. That experience deepened my faith. It taught me that prayer is not about perfect words and worship is not about performance. It's about surrender, trust, and opening my heart to love, and that's always been there.